Papunta na kami, Cebu Ocean Park. So in this part, nakasakay na kami sa e-bus. And voila! After a few minutes, tulog ang isa. Sleeping? And Kuya is trying to imitate his sister. Since hindi ako sure sa kung ano yung mga pagkain na tinitinda sa loob ng Cebu Ocean Park and medyo picky ang dalawang ito, so we have to pass by Robinson's Galleria to buy their favorite food. O ayan, naupo muna sila sa restaurant. And here we go! I hope to bring it sana sa loob ng Cebu Ocean Park, kaso nung nag-try ako mag-book online ng ticket, may notice doon na bawal ang pagkain na galing sa labas. Kaya kain muna kami dito. Since kumain naman kami sa bahay bago kami umalis at ito lang yung gusto nilang kainin dito, kaya let's eat, let's eat! Let's eat. Since hindi pa sila tapos kumain, and I just wanted to keep them entertained, kaya, okay, let's guess, let's guess! So, who won? Okay, si Kuya yung nanalo! Pagkatapos namin kumain doon sa taas, pagkababa namin, nakita nila ito at gusto nilang kumain. Okay, so may music dyan. Gusto niyang sumayaw. Dance, dance. Pagkalabas namin ng Robinson's Galleria, sumakay kami ng taxi para makarating na sa Cebu Ocean Park, and they are so excited already. Now, for those who have been wondering kung mahal ba yung mababayaran natin sa taxi, so actually, I only paid 137 peso from Robinson's Galleria to Cebu Ocean Park. And dito, dadaan kami sa tunnel. Compared to sa past, medyo scary itong tunnel kasi napaka-dark niya. But right now, it's already very bright kasi ang dami na niyang mga ilaw sa loob. So, hindi natin mamamalayan na nasa loob pala tayo ng tunnel. End of the tunnel now. We're back at the tunnel. Pagkalabas natin ng tunnel, makikita natin dito ang Cebu to Cordova Link Expressway. Ito yung pangatlong tulay namin dito sa Cebu. And we're finally here! Now, sa sobrang init, bumili muna kami ng tubig dyan sa likod sa vending machine nila. And so, just a tip kapag pupunta kayo dito, lalo na ngayon na mainit, magdala kayo ng maraming tubig. Oh, pasayo-sayo pa si Kuya! Of course, bago tayo makapasok, bibili muna tayo ng ticket. Ang presyo ng ticket nila is 900 pesos for the adults, and for the kids, as long as the kid is beyond 2 feet, it's also 900 pesos. Tara, pasok tayo. So our journey will actually start here. So ito, yung mga kadena-kadena nila. And then, pasok tayo. Ito yung pinakaunang aquarium na nakita namin. So here, maraming mga isda at may dalawang malalaking isda. So hindi ko alam kung anong nangyari sa isdang ito. Anong nangyari sa kanya. Okay ka lang ba? Punta pa tayo doon sa unahan. Ano pa yung makikita natin? Oy, may isang aquarium na naman. Ang daming isda. Sa pangatlong aquarium na nadaanan namin, ang laki nito. Look at how huge it is. Turtle! A baby turtle! Yeah! Tingnan niyong maigi, may dadaan. Ang laki-laki nila. Tara, punta pa tayo doon sa unahan. Ano pa ba yung makikita natin dito? Oh, wave! Hi! Ang prito yarn. Ang laki. Tingnan natin yung ibang mga hayop na makikita natin dito. So, ayan sila. Hi! Let's explore more! Ang super duper laki nila. Akala mo totoo yung nasa likod? Hindi. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng dalawang ito, pero they're actually very, very huge. Look at them. Sa parteng ito naman ng Cebu Ocean Park,
Makikita natin dito yung iba't ibang klase ng mga ahas, may tarantula, may scorpion, and other wild animals. So here, yung tarantula. Tara, tingnan pa natin yung ibang mga nasa loob ng mga aquarium nila. Ito may malaking ipis. Napaka-scary. Watch out, you might hurt someone. It's sleeping too. Watch out, kuya. Moving? It's moving. Dalawang Burmese python at ang lalaki nila. Kuya? Yeah, it's... Ah! You wanna take it? No, we can't take it, na. You're not scared of that, di ay? They're so... They're so cute. What's that, kuya? What is that, kuya? Argentine? Bibi, what is that, Bibi? It's an Argentine red tago. Sa bahaging ito naman, makikita natin ang iba't ibang klase o uri ng mga ahas. And ang dami nila. May mga malalaki, mga maliliit. Nagkalat na talaga ang mga ahas ngayon. Ay, charot. Sakay tayo ng escalator papunta sa susunod na destinasyon. Tara, pasok tayo. Gusto lang naman naming pumunta dito sa gilid at tingnan kung ano yung nandito. Pero yung isang to, napaka-silly. Lilipad siya sa phone ko at magta-transfer sa kamay ko. Look at that. It's looking for food. It's okay. No. Don't chew it. No, it's not. What are you doing? Look. It's okay, babe. It's okay. Kuya. Look, kuya. Look at the bird. Hey, Kanipusa, what's wrong with you? They keep coming back. Look, it's there. No, it's not. It tickles. It tickles. It tickles. Let's go now. We're going now. You want to? Bring the bird. We can't bring it. Okay, let's go na. After namin doon sa mga ibon, if I remembered it right, tinatawag nila yung Lori's Loft. So, sumakay kami ng elevator papunta dito sa 3rd floor. And here, sa 3rd floor, mas marami tayong aquatic animals na makikita. So, mas maraming isda dito, mas maraming malalaking aquarium. What, be? You like to bring it home? Nah, malaki tani. Tingnan pa natin yung mga iba't ibang klaseng sea animals makikita dito. Oh, it's not, it's a reticulate moray. Yeah, it's like a sea snake. Look na. Seems that they're not moving. Ano pa ba yung mga nandito? Tara, let's go. Let's explore more. Saan? What is that? Ala! Kuya, look! Tingnan pa natin yung mga ibang nasa kabilang aquarium. I don't... it's a banded pipefish. It's a banded pipefish. Ang ganda talaga nilang tingnan. Para ka talagang nasa ilalim ng dagat.
Let's take a quick pose. Come on, kids! Ito naman, tingnan nyo ng maigi ang aquarium na ito. Let's see kung may makikita kayong isda dito. Hanapin nyo. Nasaan siya? Sa gilid ng mga aquarium, may makikita tayong mga maliliit na tab kung saan nakalagay yung mga impormasyon ng mga sea animals na nakalagay sa loob ng aquarium. Maaari natin itong scroll left and scroll right para mabasa natin yung details. Ang aquarium na ito pala ay makikita natin sa rooftop ng Cebu Ocean Park. So, nasa rooftop na kami. Yun, ang sea cucumber. It's my first time to see it up close. At ito, yung starfish nila. Actually, yung mga tao dito, hinahawakan nila yung mga starfish at yung sea cucumber. Pero, sila lang. Ayoko itry. So ito, may malaking parang swimming pool na you can see up close yung mga isda na sobrang laki din. And dito, ang saya-saya ng anak ko, lalong-lalo na pag may stingray na dadaan. So take a pose, kids. So ayan na, dadaan na yung stingray. Ooh, so cute. Grabe, ang lalaki talaga ng mga isda na makikita natin dito na there's a school of fish here na para bang kung makakakuha ka ng isa, pang isang buwan na ulam. There. They're saying hi. It is really a great experience to see them up close. Dito sa pinaka-rooftop nila, makikita natin itong isang malaking upuan na naka-fish design na may nakalagay na I love Cebu, where you can sit and take a picture. Smile, kids! Sa sobrang init dito sa rooftop nila, nakakauhaw siya, to be honest. And since may small stalls dito na nagtitinda ng mga pagkain, at saka ice cream at tubig, bumili ako ng isang ice cream na pinagsalo-saluhan naming tatlo. And yan. So far, this is very satisfying naman. You can enjoy the view and you can also enjoy the ice cream. Although medyo may kamahalan nga lang yung ice cream nila, times 2 yung presyo nito pag bibili tayo sa labas. Dito naman, bago kami makarating sa part na ito, may mga tao dito kanina. So, hindi ko alam kung ano yung nakikita nila kasi nasa ilalim siya ng tubig. At there, I realized na may malaking crocodile pala at ang laki niya. And take note, may nakalagay siyang signage. Bawal umakyat. So, pupunta na tayo sa big aquarium nila. Sino ba to si Mameng? So here we can see the sharks up close and also the other sea animals. And kung nasa loob ka dito, para ka talagang nasa ilalim ng dagat. At ang dami-daming tao dito. Anyway, summer kasi at weekend kami pumunta dito kaya maraming tao. And yes, They're not there. There. There's a stingray. Tara. ang hirap makakuha ng dissenting picture sa dalawang ito. Naku! Although para tayong nasa ilalim ng dagat dito and you might think na mainit siya, so actually hindi. May aircon dito, so sobrang lamig pag nasa ilalim tayo dito. And yeah, you can definitely enjoy the different kinds of species of fishes. And let's take another picture, kids! Pasensya na po, hindi po ako professional photographer and this is actually like very nice activity to spend with the kids. Nakakabata po itong ganito and I really loved and the kids also enjoyed it so much. So yes, look at that. We take another picture. Ito naman, turo ng turo yung anak ko sa taas at akala ko ano yung nakikita niya. May tao pala na naglilinis. Salute to you, kuya or ate kung sino ka man for keeping the aquarium clean. Sa loob pala dito, may makikita tayong mga upuan na kapag feel mo pagod ka na sa kakalakad, you can take a rest and sit down for a while and enjoy the beauty of the fishes around you. Look at that. So ito, akala ko picture siya, so naka-timer pa. And I realized na ito pala ay isang video. So it was actually very funny. So ito, we're actually trying to get a perfect timing na wala pang tao. And yeah, dumaan na ng maraming tao. Ang hirap kasi ng mga batang ito. Naku, kulit.
Let's take another pose. Memories for keeps. Smile, kids! May isda dito na parang hindi totoo kasi parang hindi siya gumagalaw pero this is real and this is very much alive. Look at how huge he is. Let's go home. Oh! Asa na ka po yun? Di ay. Ito naman, let's witness their bird show. Let's enjoy. But before we call in our psychic bird, let me ask you guys, where behind this object? Is it on your left, right, or in the middle? Left, right, middle? Again, left, right, middle. Okay, majority guys, let's put it right here. Now it's all set, let's call in our psychic bird, Goldie. Goldie has some psychic powers. Let me hear shit for her say, you can do it, Goldie. You can do it, Goldie! I'm sorry. You can do it! You can do it! Look at the Goldie. Look at Goldie. Hala! He was able to guess it. We introduce you. That's the words. Alright, here we also have our fourth one. Our goddess cockatoo named Burgess. Which usually is no, I don't look at cockatoo. And then which remark is Nigel. The chance. No. Okay, so it's up there, guys. Wow, great answers, guys. Now let us know. Please review the equation. Let's see if snow really spotted last night. Let's see if snow. Take your time. 7, 8, 9, 10, 11. It's so easy, bro. Lalala na. Equation is 7 was it snow? Oh, easy na daw. Okay, so please answer the equation. Okay, so please the first number. Is the first number correct? Yeah. Yes, Uncle Snow. Okay, so please finish your answer. Okay, so 7 6 was. A round of applause for great mathematicians. So dito po, napaka-importante po na nakaupo lang po yung lahat. Huwag magtatayo-tayo kasi this is an eagle at lilipad siya from there going up there. So yun. Sobrang init nga lang dito sa taas pero hindi mo siya maaalintana dahil mag-e-enjoy ka talaga sa show and pwede kang kumain while watching. At ito na ang highlights ng show nila na sobrang nakakatawa. Hi, hi! It says hi! It says hi! Says, where the waves stretch endlessly and the horizon never stands still. These are the ordinary sea creatures, they are shaped by motion, mystery, and the rhythm of the deep. Wow, and that's how we make an entrance. Okay, bye-bye everyone. Clap, 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 clap! Ka-cute! Uy! Ladies and gentlemen, introduce you to our first new friends. From the shimmering edges of the northern lights, meet Miles. Now the biggest. Hi! Hi! This is hi! Hi, baby! From the depths first right this sword. That's a sea lion! That's a sea lion! Any idea why they are called fin or feathered heathen marine mammals? Any idea? Do they have feathers? Well, let's ask them. Hey, first wheels, do you have feathers? Oh no, the answer is no. They have hair, just like us, because they are mammals. They also have external ear flaps, which makes them able to hear very well.
Napaka-talented talaga ng mga sea lion na ito. Look at them. They're actually dancing. At ang galing-galing din ng mga trainers nila, ha? Believe din ako sa kanila. Good job, trainers. And yeah, they're actually enjoying the music. Look at that. Yeah. And also the people are very much entertained with them. Ah, dance, 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 dance. Da, 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 dance. Okay, now ready? Into the water. So let's hit. Turn and Pagkatapos naming manood ng bird show at yung sumasayaw ng mga sea lion, pumunta kami dito sa kanilang lab at dito may nakita kaming malalaking buto ng mga isda. Let's take another pose with the bones. Smile, kids! The first stage. The first stage of jellyfish. Look, it's a polyp stage like that. Look how tiny they are. And here, let's move. Let's move. Here. This is how small they are. They're moving. And there, this is what stage is that? The Pharaoh stage. And then, baby, come on, let's move. Let's move. I'm sorry. It's the Medusa stage. They're getting bigger. A little bigger. And shine, shine. The biggest one. I don't know how big they are. Look at that. Let's take another picture. Smile! Puntahan naman natin yung restaurant nila Under the Sea, where you can enjoy eating while enjoying the view of the aquarium and the aquatic animals. Look at that, how huge it is, and at the same time, ang daming tao dito. May section din dito sa loob ng Ocean Park kung saan parang may aquarium pero naka 3D light lahat at napakaganda niyang tingnan. Lalong-lalo na it's dark and neon yung color na ginamit nila sa mga sea creatures and at the same time, napakaganda talaga dito. Well, actually, kapag pagod ka na sa kakalakad, this is actually like one of the best place for me lang ha, kung saan makakapagpahinga ka kasi it's a little bit dark and you can enjoy the view. Para kang nasa loob ng sinehan na parang ang colorful lang. Like, look at that. Ang daming nakaupo dito and we are also sitting down here enjoying the view. Having this moment together with my kids actually made me realize na ang sarap-sarap pala talaga bumalik pagkabata, yung wala kang problema at yung inaalintana mo lang is yung paglalaro, kain, tulog. Ito talaga yung pinakarason kung bakit ako pumunta dito sa Cebu Ocean Park. It's because I wanted to see a penguin up close. Sa TV ko lang sila nakikita or kaya sa videos and I just really wanted to see them in person. And yes, this is like the quick anatomy of the penguins. And there, let's take a pose again, kids. Ano nga ba yung ginagawa nila? They're actually trying to feed the penguins with this kind of fish. Dito sa Cebu, tinatawag namin ito na bugo, yung isda. And then, free ba na i-feed yung mga penguins? Actually, hindi. There is actually a payment of 700 pesos and that's good for 4 persons na. Kung 4 kayo, magbabayad kayo ng 700 pesos para maka-feed kayo ng penguin 3 times and then free picture na, of course. So, if you wanted to experience feeding the penguins, you can definitely go ahead and do that. So, saan nga ba sila pumasok? Actually, dyan lang din, yung tinatayuan nila. May small hole dyan na pwede nilang akyatan pababa at pataas. So, yeah, look at the penguins. They're actually enjoying the fish. Nandito kami sa Penguin Cafe nila kung saan makakabili ka ng mga desserts and also like drinks and you can sit down here and chill and relax. This is actually the end of our journey. So paalala lang kapag lumabas ka,
hindi na kayo pwedeng makapasok ulit. So ito na nga, nakalabas na kami and thankfully nakasakay kami agad ng taxi. And look, sino yung napagod? Nakatulog agad siya pagkasakay namin ng taxi. And yes, thank you so much Cebu Ocean Park for the experience!